galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano maibsan ang labis na pangangati, dulot ng bulutong o chickenpox? Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang chickenpox ay isang viral infection na nagdudulot ng pangangati at flu-like symptoms. Kaya naman pinapayuhan ang pagpapahid ng calamine lotion upang mabawasan ang pangangati nito. Kung sakali mang pati ang loob ng iyong bibig ay naapektuhan din, pinapayuhan namang kumain ng sugar-free popsicles upang malunasan ang mouth sores. Bukod pa riyan, pwede mo ring subukang ipaligo ang tubig na may nakalagay na baking soda. Maglagay lamang ng 1 cup baking soda sa maligamgam na tubig at magbabad sa loob ng 15 hanggang 20 minutos. At panghuli ay ikonsidera ring gumamit ng mittens para sakali mang ikay mangati ay hindi mo direktang maipangkamot ang iyong kuko. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS. Wanted na hinahanap ng gobyerno, na tinatawanan lamang yun. Binabati naman namin kayo at ganyan talaga, partner. Magpapagalingan ng kaliskis yung mga yan. Mahirap ito. Actually, mahirap sapagkat talagang mahirap manghuli ng milyonaryo at malawak ang kamay, ma-impluensya at makuhan. Kailangan talaga ritong pagtatrabaho, partner ko yun Nagbabasa ba kayo ng Art of War? Meron akong libro dito. Pahiram mo nga. Kailangan common sense siguro. Wag mong sabihin kung yung parang chess player. Wag mong sabihin yung next move mo, di ba? Para napipredict kasi do not anong tawag roon, magnify your move. Para syempre, di ba, sometimes the element of surprise nawawala na kasi, di ba? So predictable na po kasi. Suggestion lang naman. Parang tumigil na kayo doon sa sinasabi ninyong mag-a-apply kayo ng extradition treaty para kay Saldico. Nung masabi ni Attorney Egon kayo sana, with all due respect, yan palang extradition treaty, it will take years. Tagal. Kaya hindi rin magagamit yan kay Saldico. Senator Trillanes, totoo ba yung sinabi ninyo kay Secretary John B. Rimulya na may lumabas na ngayong balita Sabi rin ni Senator Trillanes, partner kay Secretary Rimulya, bawas-bawasan yung press con sapagkat mag-concentrate dun sa panguhuli dahil ang daming hindi pa nahuhuli. Wala pa yatang sagot dyan si Secretary John B. Secretary John B, ano bang nyo ron? Sagot ninyo ron, sabi ni Senator Trillanes, bawas-bawasan daw ninyong press con at trabahuhin muna ho yung mga wanted. Balansyado! Samantala, Project PEPA, inilunsad ng Administrasyong Marcos para sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps. Talakay ng bawat issue. Balita mula kay Let Narciso Let. Kasabay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program, inilunsad din ng pamahalaan ang Project Patuloy na Edukasyon, Patuloy na Pag-ahon o Project PEPA. Isa itong nationwide information caravan para sa mga pamilyang kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Sa kanyang talumpati na binasa ni Congressman Sandro Marcos, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng Project PEPA na dalhin mismo sa mga komunidad ang malinaw at napapanahong impormasyon hinggil sa mga government-funded education opportunities.
tinatayang halos kalahating milyong senior high school graduates mula sa 4-piece households ang maaabot ng programa. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang programang ito dahil mabibigyan ng kakayahang magplano ng mas maliwanag na kinabukasan ang mga mag-aaral at kanilang pamilya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, House Majority Leader Sandro Marcos tiniyak na hindi haharangin at malayang tatalakayin sa Kamara ang mga isasampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan man ng Milky. Tungkulin ng Kamara sa ilalim ng ating saligang batas na aksyonan ang maisasampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos o sinumang impeachable officials. Ito ang tiniyak ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos matapos may maisampa ng impeachment complaint laban sa kanyang ama. Ayon kay Marcos bilang Majority Leader, tungkulin niyang i-refer ang impeachment complaint sa House Committee on Justice sa sandaling mailagay na sa calendar of business ng Kamara at basa na sa plenaryo. Sabi ni Marcos, dapat tingin ng Kamara ang anumang isasampang impeachment complaint, maging ito man ay laban sa kanyang ama. Narito si House Majority Leader at Presidential son, Sandro Marcos. So, sa mga nagsasabi na baka haharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. And I have to perform my duty as Majority Leader and perform my duty to the Constitution and my mandate. And that is to say that I cannot stop any impeachment complaint from being referred to the floor or to any or to the Committee on Justice. We have to let the process. We have to let the process do its. We have to go through the process rather. And again, the President in Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment. So I will not be stopping or blocking any impeachment video. Yung Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Kaya lang, Congressman Sandro, wala ka nang haharangin. Sapagkat naharang na. Sabi nga mukhang dead on arrival na. Pero sabi naman ni Congressman Mike Defensor, may mga remedy pa sila. So, tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Pagkakasangkot ng mga security forces sa smuggling ng sigarilyo, pinaimbestigahan naman ni Senator Sherwin Gatchalian. RH number 28, Raymond Alpaz. Raymond! Pinaiimbestigahan ni Senador Sherwin Gatchalian ang napaulat na pagkakasangkot ng ilang matatas na opisyal ng security forces sa smuggling ng sigarilyo at iba pang tobacco products sa bansa. Ito ay sa magitan ng inihain niyang Senate Resolution 250. Ayon kay Gatchalian, nakababahala ang report na mismo mga uniform personnel ang nasa likod ng smuggling ng tabako sa bansa dahil inaasahang silang nagpapanatili ng pambansang seguridad, nagpapatupad ng batas at nagtatanggol sa buhay at ari-arian ng mamamayan. Diin ng senador ang iligal na kalakalan ng tobacco products ay hindi lamang nagre-resulta sa pagkalugi ng gobyerno sa buwis kundi lapag din sa umiiral na batas, panganib sa kalusugan ng publiko at pinapalawak din nito ang operasyon ng sindikato. Sabi ni Gatchalian, mga taga-PNP Highway Patrol Group o HPG ang nagsabi na miyembro ng mga security forces ang nasa likod ng smuggling ng sigarilyo at iba pang tobacco products. Kamakailan lang ay inaresto ng HPG ang 7 Chinese nationals na nagpuslit ng mahigit 129 million pesos na halaga ng sigarilyo sa Quezon City at Valenzuela. At noong Disyembre, nadiskubre din ng HPG ang 2.6 billion pesos na halaga ng smuggled na tobacco products sa Malabon at Batangas City. Ito si RH28, Raymond Alpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Alpaz. Samantala, mahigit 43 million pesos na halaga ng suspected cocaine nasabat sa bagahe ng isang Pinay sa NAIA, arestado. RH27, Noche Cacas. Ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kuya Henry, aabot sa 43,428,200 pesos ang halaga ng hinihinalang cocaine ang nasabat sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Arestado ang overseas Filipino workers na Pinay na si alias Vane, 30 anyos. Ayon sa report ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group,
galing ng Sao Paulo, Brazil ang Pinay suspect na may connecting flight papuntang Doha, Qatar. Sa interdiction operation, na-booking ang bagahe ng suspect na may lamang cocaine. Inihalo umano ito sa mga damit sa compartment ng black luggage. Ang nasa 8,194 grams ng powdery substance. Maharap naman ngayon ang DX Pinay sa kasong paglabag sa Section 4 o Section 4 Article 2 ng Republic Act 9165. Sa 27, usika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche! Bakit ka naman gustong kumita ng pera, no? Gustong ay, mga nagkokok dyan, ha? Yung mga nagkokokain dyan, tigilan nyo na yan. Hindi na kayo nakakatulog. Oo, ma-hospital kayo. Samantala, probinsya na ba tayo? Yung doong senior citizen na NPA na nag-operate sa buong Northern Samar, sumuko na rin sa otoridad. RH number 34, Jane Galit Bantayan. Jane. Isang senior citizen ang nadagdag sa listahan ng mga sumukong New People's Army sa lalawigan. Katulad ng ilang mga NPA, kusa naman itong sumuko sa First Northern Samar Provincial Mobile First Company. Matagal itong nag-ingat ng baril at sa kanyang pagsuko, isinurinder nito ang kanyang baril ang nasabing NPA residente ng Barangay Quezon, Catarman, Northern Samar. Kinilala ito sa kanyang alias sa Sitarip, 63 taong gulang, isa itong magsasaka. Ayon sa report ng PNP, kabilang ito sa listahan ng unit militia miyembro ng FC2 SRC Emporium ng operasyon ay sa buong lalawigan ng Northern Samar sa ilalim ng pamumuno ng isang nakilalang si Commander Webb. Samantala, ang isinukong arma sa isang caliber 38 revolver na may buradong marka at serial number. Ang nasabing NPA ay nasa kustodiya ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company para sa dokumentasyon at sa tamang disposisyon. Susundin itong proseso ayon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLI at Local Social Integration Program o LSIP para sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Inaasahan naman ng pulisya na magsusurinder na rin ang iba pang New People's Army kung saan gutom doon sa bundok dahil sa kawalang suporta ang kanilang iniinda. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Samantala, 3 mangingisda na rescue ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Bataan. RH37 Dani Kumilang, ibalita mo yan, Dani. Narescue ng Philippine Coast Guard PCG Bataan ang 3 mangingisda sa magkahiwalay na insidente sa karagatan ng Bataan. Unang insidente, lumubog ang sinasakyang bangka ng 2 mangingisda sa karagatan ng Limay dahil sa malalakas na alon. Agad silang nasagip ng PCG Station Bataan matapos makatanggap ng tawag. Natagpuan ng 2 sa karagatan ng Sitio Ayam, Barangay Lamaw, Limay. Sa ikalawang insidente, nasagip naman ng BRP Capes San Agustin ang isang distressed fisherman sa karagatan ng Hornos Point, Maribeles habang patungo sa Baho de Masinloc. Ang biktima na edad 35 taong gulang ay residente ng Barangay Bian, Maribeles ay nagtamo ng first degree burns sa kanang hita. Ayon sa PCG, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng kanilang I-Care program at patuloy na misyon sa pagpapatupad ng maritime safety at mabilis na pagtugon sa mga emergency sa dagat. Dani Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Samantala, balita wala sa ibang dagat na tayo. Ang Estados Unidos, official na raw kumalas sa WHO, World Health Organization. Uy, grabe. Balita mula kay Jackie Resio. Jackie. Opisyal nang nag-withdraw ang Estados Unidos mula sa pagiging kaanib ng World Health Organization o WHO. Ito ay matapos ang 1 taon nang lagdaan ni US President Donald Trump ang executive order ng pagproseso ng kanilang withdrawal. Idinahilan sa pagkalas ng Trump administration ang hindi na pagsunod ng WHO sa kanilang sinumpaang misyon na pangalagaan ng kalusugan ng bawat tao sa buong mundo, lalo na ang Amerika. Binatikos din ng kampo ni Trump ang naging aksyon ng organisasyon sa pagtugon sa COVID-19 pandemic
lalo na ang late umanong deklarasyon na ito ay isang global health emergency. Kinuwestiyon din nila ang hindi paglalagay ng kahit isang American Director General sa WHO sa kabila ng malaking halaga ng perang idinodonate ng Amerika kumpara sa China at iba pang malalaking bansa. Ikinabahala naman ng mga public health experts ang pag-alis ng Amerika sa WHO dahil posibleng makaapekto sa epektibong pagtugon sa mga health crisis sa kanilang mismong bansa maging sa abroad. Sabi naman ng United Nations, kinakailangan pang magbayad ng mahigit $270 million na utang ang Estados Unidos bago tuluyang kumalas mula sa WHO. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resha ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. Malaking kwan yun Malaking issue ito. Sige. Pero may utang pa nga daw May mga hindi pa nababayaran ang US sa World Health Organization. Meron palang ganun Oo, may milyong-milyong dolyar na pinag-uusapan. Ba't kaya nagkautang ang US sa WHO? Hindi ako masyadong familiar dyan. Pero I think parang yun Is it a grant or pero utang ang sinasabi? Oo nga parang you're supposed to give a certain amount every year. Parang hindi ko alam kung contribution ba yan, 'di ba? Parang ganoon. Anyway, good luck sa US. So hindi sila member ng ICC, tama ba? Malaking dagok sa kanya. Hindi na rin sila member ng WHO. Okay. Oo, malaking dagok sa WHO yan. Ayaw na nila. Bakit? Kanya nga. Di bale, abangan natin ang ibang mga development stories natin yan. Yes, correct. Showbiz muna tayo, partner, para masaya ang ating paparating na weekend. Vampire thriller na Sinners, record-breaking dahil sa 16 Oscar nominations. Wow, congratulations! Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Josa! Record-breaking sa Academy Awards ang vampire thriller na Sinners na pinagbibidahan ni Michael B. Jordan matapos humakot ng 16 nominations. Dahil sa dami ng nominasyon, itinuturing na front-runner ang pelikula sa Academy Awards na gaganapin sa March 15, kung saan makakalaban nito ang iba pang pelikula para sa Best Picture, tulad ng One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet at Mortis Supreme. Nalampasan ng Sinners ang dating record na 14 nominations na hawak ng mga classic films tulad ng All About Eve, Titanic at La La Land. Nominado si Jordan sa Best Actor kung saan ang makakatapat niya sina Leonardo DiCaprio para sa One Battle After Another at Timothée Chalamet para sa Mortis Supreme. Sa Best Actress category naman, ilan sa mga nominado sina Jessie Buckley para sa Hamnet, Rose Byrne para sa If I Had Legs I'd Kick You, at Kate Hudson para sa Song Sung Blue. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa Cruzat. Sino ba si Oscar? Oo nga, bakit ang dami niyang pinamimigay ng mga nominasyon? Hindi ka binibigyan ng Oscar! Yun ba yun? Ano bang gusto mong award? Best Actor? Best Supporting Actor? Best Salaried ano ba? And, diba? Best Villain? Yung mga ganun, yung pang kontrabida basta yung yung tax lang ay bawasan. Nang may pambili naman ng isang balot na tinapay, kalaki na ng aming tax Kasi binubulsalaan naman ninyo kaya kami galit na galit diyan Ay! Ngayon pala Friday. Friday! Kita mo, bilis ang araw. Parang kahapon lang Lunes Oo nga Sweldo na ba? Di ba pala? Partner, isang linggo pa. Ay, ano ka ngayon la? Ay, 23 lang. Kala ko sweldo na. Every time na Friday, sweldo na ba? Wala pa pala. Wag. Pag every Friday, baka sabay sa pamilya doon tao. Pagka every Friday ang sweldo tuspok agad ang isang linggo sahod. Ay, salamat po! Lagi naming sumayin nyo na ang mga balita at impormasyon sa Balansyado. Lagi naming habilin sa inyo na aking partner. Gusto nating umalwan, guminhawa ang buhay, magdasal, manalangin sa may kapal. Laging tumulong, laging umalalay sa mga kapwa nating nangangailangan. Huwag natin silang paihindihan pagkaya din lamang natin. Pero unahin siyempre ang kapakanan ng pamilya.
Health is wealth. Susunod, sige, Ako go ahead. po si Henry Uri. sorry. At ako naman si Miss O, Miss Karen O. Yan. Susunod na po ang usapang legal. Pero ang uupo po niyan ay ang ating Yung mga piskal natin. Piskal. Oo. Mga piskal natin. mga fiskal. Joke lang. Si Josa Cruzat at si Don Carlos. Meron pa bang ibang kasama? Si Jeric, hindi sasama. Sama nyo nga yan silang minsan. dalawa lang. Now a Okay. name, Son Soon a Legend. Wow. Okay, susunod na sila. Happy Bye! weekend. Bye! Balansyado.